Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Yung kandidatura ni Senator Amy sa pagiging senador ngayong 2025 election. Kapansin-pansin na wala siya sa proclamation rally ng Marcos Jr. Senatorial lineup. Ito na ang dahilan bakit wala siya. Ayaw niyang mapabilang sa senatorial lineup. Ayaw niya. Ito, basahin ko ang statement ni Senator Amy. Ipinost ito ng ABS-CBN News. Is Senator Marcos withdrawing from Alianza? So, Senator Amy Marcos thanks President Ferdinand Marcos Jr. and Nacionalista Party for including her in admin's Halalan 25 slate, but says she choose to stand alone, to remain free and loyal, not to any group, but to every Filipino. Stand alone, independent na candidate. Ito yung statement ni Senator Amy. It is never easy to stand alone in campaigns and in politics. But that is the legacy my father left me. I choose to stand alone so that my adding, the president, will no longer be put in a difficult position, and my true friends won't have to hesitate. Yun po ang statement ni Senator Amy. Ibig sabihin, wala na. Hindi siya kasama sa senatorial lineup ng administration. Nakakabilib ito. Marami ang nagdududa kay Senator Amy, saan ba siya talaga? Blood is thicker than water? Saan ba siya talaga susuporta? Sa kapatid niya o sa kaibigan niya? This answers the question. Kasi ang daming gustong mapabilang sa administration slate. Kasi ikakampanya ka ng buong government machinery. Tapos, itong desisyon ni Senator Amy to stand alone, kakandidato siya, kaya lang, wala siyang political party. Kaya, nagpapasalamat siya sa Nacionalista Party. Ilan ba ang kuwan ng Nacionalista Party? 3 ata sila eh. Pia Cayetano, Camille Villar, and Senator Amy. Yan ang slot ng kota ng Nacionalista Party doon sa Alianza. Ito, withdraw na si Senator Amy. Sariling lakad ko na ito. Bakit? Para, sabi niya, that is the legacy my father left me. Wow! Dugong Marcos talaga itong si Senator Amy. Kuhang-kuha niya ang prinsipyo ng kanyang tatay. The best president, one of the best president we ever had, Marcos Sr. Lumaki ako panahon ng Marcos administration. 1965, naging presidente ang Marcos Sr. Grade 1 na ako by that time. So yung formative years ko, from elementary hanggang college, Marcos. Kaya ako, I am a living witness kung gaano kahusay, kagaling, ka-dedicated ang Marcos Sr. Kaya sumuporta ako noon sa kandidatura ng Marcos Jr. believing that like father, like son. But I was wrong. But then, mayroong isa na nagmana sa father. Ito si Senator Amy. It is never, basahin ko ulit, napaka sarap namnamin ang kanyang mensahe. It is never easy to stand alone in campaign and in politics.
But that is the legacy my father left me. I choose to stand alone so that my adding will no longer be put in a difficult position. And, yung mga friends niya, so that my friends won't have to hesitate. Sino yung friends niya? Wala nang iba, kundi si BP Inday Sara. So, libre siyang gumalaw ngayon dahil wala na siyang pinagkakautangan ng loob. Kasi hindi naman siya dadali ng administration. And I believe this is a plus factor for Senator Amy kasi unti-unti pinapakita niya na kung saan ang kanyang loyalty. Ang loyalty niya dito sa kanyang kaibigan na si BP Inday Sara. Salute to Manang Amy. Okay? And then, dito rin, pag nanalo siya, hopefully manalo siya, pumapasok man siya sa mga surveys, nasa Magic 12, si Senator Amy. Pag nanalo siya, independent din siya. Pwede siyang supportive pa rin, kaya lang kung yung kagaya ng ginagawa niya ngayon, kung hindi maganda yung palisiya, kinokontra niya, lalo na itong foreign policy ng kanyang adik. Yung pag-allow sa mga Amerikano, mga EDCA bases, yung West Philippine Sea issue, marami, kinokontra niya ang foreign policy ng kanyang adik. Pati doon sa mga niya sa farmers. Pag mga reklamo ng mga farmers, Senator Amy is siding with farmers kontra sa mga policy ng kanyang kapatid na inaayawan ng mga farmers. Maalala ko na mayroong rally ng mga farmers calling for the resignation of sino yung mga pinapanawagan nila noon sa finance chief at sa NEDA chief, yun ang claimor ng mga farmers group. O yun, nag-resign na nga si Secretary Jokno as finance chief. So ang naiwan na lang si Secretary Balisaca na isang dahilan bakit bumaba ang tarifa ng bigas, imported rice, na hindi man lang kinonsult ang mga farmers. Nagdesisyon sila without any consultation. So, lahat ito, kinokontra ni Senator Amy, pumapanig siya sa mga farmers. So, pangalawa na si Senator Amy na parang independent. Earlier, si Senator Lacson, nagbigay din ng statement na I am running as an independent. But then, sabi niya, guest candidate ako ng NPC, National People's Coalition. Guest candidate, ang NPC member sa alyansa ng administrasyon, so parang napasama. So, kaya lang, klinaro ni Senator Lacson na he is running as an independent. Wala siyang dinadalang political party. Ibig sabihin nun, mga mensahe yun na ito ngayon, Lacson and Jaime Marcos, kung manalo sila, ang loyalty nila sa taong bayan, hindi sa partido. Ito ang sarap ng I choose to stand alone, to remain free, and loyal, not to any group, but to every Filipino. Dapat ganun. Ang loyalty ng mga leaders sa bawat Pilipino na bumoto sa kanila. Ang masakit dito sa atin ngayon, ang loyalty nasa political party ba o nasa leader yung nakaupo. Kaya hindi tayo umaasinso. Kasi ang iniisip yung doon sa leader. Dapat ang isipin yung kapakanan ng taong bayan. At ito yung nakikita ko kay Senator Amy at Senator Lacson. They choose to remain independent, to remain free. Para pagdating ng panahon, walang maniningil sa kanila na oy, natulungan ka namin nanalo, bayad ka sa amin. Okay. I ran as an independent. Nanalo ako dahil sa taong bayan, binutuhan nila ako without any political group. Kaya, ang pinagkautangan,
Senator Amy, kung manalo siya, sa taong bayan na bumoto sa kanya kasi she choose to remain alone, stand alone as an independent. So, this is good news for me. Lalo kung ikakampanya si Senator Amy, pati na rin si Senator Lacson kasi they are running as independent. So, wala na, minus to na yung administration slate. Hindi na nila hawak ang leeg nitong dalawang ito. And I'm sure mananalo ito, Lacson and Amy Marcos. Mabuhay kayo, Senator Amy and Senator Lacson.